Mga anak, halina kayo. Kumain muna tayo. Pinunasan ni Vina ang kanyang mga kamay. Lumabas siya sa kanilang kubo. Nakita niya ang kanyang asawang si Ben at ang kanilang 3 mga anak na nagtatrabaho sa bukid. Lagpas tanghalian na, hindi pwedeng hindi kumain ang kanyang mag-aama. Ang init! Halina kayo! Mamaya na yan! Luto na ang tanghalian! Imporma ni Vina sa mga ito. Tumango si Ben. Isang pagod, ngunit kontento ang ngiti sa mukha. Pero maganda rin ang panahon. Maganda sa mga pananim. Mga bata, halina kayo. Kumain na tayo. Baka magwala ang nanay ninyo. Dragon pa naman to. Kinotongan agad ni Vina ang kanyang asawa. Tumawa naman ito. Kahit noong nagliligawan pa lang sila, palagi na talaga siyang inaasar ni Ben. Ganoon kakulit ang kanyang asawa. Kaya kahit ilang taon na sila, hindi nawawala ang pagmamahal at kilig na mayroon sa pagitan nila. Napatingin si Vina sa bukirin. Napabuntong hininga siya. Ang dungis na naman ang kanilang mga anak. Kaya ayaw niyang patulungin sa bukid ang mga ito. Napailing si Vina. Mukhang nag-e-enjoy ang mga bata roon. Pero ang dudungis na. Mahihirapan na naman akong maglaban ng mga damit nila. Diyos me, yung mga bata to, oh. Oo. Tumawa ng mahina si Ben. Mabait silang bata. Masipag, katulad ng nanay at tatay nila. Hayaan mo na. Bakasyon na rin naman. Bukod doon, maganda rin na may alam sila sa buhay. Na hinahayaan natin silang tumulong at gumawa ng ganyan. Para hindi sila lumaking tamad. Napangiti si Vina. Alam ko naman yon. Pinalaki natin sila ng maayos, Ben. Alam nila ang halaga ng pagsusumikap at tiyaga. Kaya lang, kapag ganito palagi, ako na lang ang mahihirapang maglaba. Tulungan mo ako ha. Ang dami na nating maruruming damit. Kayo talaga. Tumawa naman si Ben at mas inasar pa siya. Umalpas na rin ang tawa sa kanya. Simple at mahirap ang buhay nilang mag-anak, pero kailanman hindi nila inisip na mabigat na bagay iyon para mabuhay. Sa sandaling iyon, lumapit si Tom sa kanila, ang bunso nilang anak. Pinunasan nito ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. Kakain na po tayo. Ano pong ulam? Nanay, nagtanim po kami ni na Ate Emily at Ate Lily. Pwede na po kaming maging magsasaka gaya nyo ni tatay. Inosenteng sabi ni Tom. Napailing si Vina. Magandang may alam kayo sa pagsasaka. Pero hindi lang dapat hanggang dito lang ang pangarap ninyo. Ayaw naming matulad kayo sa amin ng tatay ninyo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at hanggang dito na lang ang narating. Kaya nga sinisikap naming pag-aralin kayo para umangat kayo sa buhay. Yun sana ang tumimo sa utak ninyo. Ngumiti sa kanya si Emily, ang kanilang panganay na anak. Oo naman po mama, nag-aaral po kaming mabuti. Pangarap ko pong maging teacher. Si Lily naman, flight stewardess. At syempre, itong si Tom, gustong maging pulis. Nagagalak ang puso ni Vina. Bilang isang ina, masaya siyang marinig iyon mula sa kanyang mga anak. Kapag punong-puno ng pangarap ang mga ito, pakiramdam niya hindi siya nagkulang. Tila isa siyang mabuting ina para bigyan ng ganong klaseng pangarap ang mga anak. Kaya nangako sila ni Ben sa isa't isa na kahit anong mangyari, igagapang nila ang pag-aaral ng mga bata. Pinulupot ni Vina sa yakap ang mga ito. Nasabi ko na ba sa inyo kung gaano ako kaswerte na nandito kayo sa buhay ko? Kahit mahirap ako, kahit mahirap kami ng tatay ninyo, nang dumating kayo sa aming buhay, pakiramdam namin, kami ang pinakamayaman sa buong mundo. Mas lalong yumakap sa kanya si Lily, pangalawa sa kanilang mga anak. Mama, mas maswerte po kami, kasi kayo po ang mga magulang namin. Kahit minsan ay bagoong ang ulam, hindi niyo po hinahayaang hindi kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Mahirap po ang buhay, pero sinisikap niyo pa rin po kaming pag-aralin. Habang nagtitipon-tipon sila sa hapagkainan, hindi maiwasan ni Vina na makaramdam ng pasasalamat sa Diyos. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sila ay mayaman sa pag-ibig at kaligayahan. Sumandal si Vina sa yakap ng asawa. Nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Tama talaga ang desisyon niyang piliing maging asawa si Ben. Ganoon lang palagi ang daloy ng kanilang buhay. Isang umaga, nasa palengke si Vina para mamili ng makasalubong niya si Hugo, ang may-ari ng lupang kanilang tinataniman. Inuupahan nila ang lupa rito at talagang masama ang ugali nito. Gayunpaman, wala rin naman silang pagpipili ang mag-asawa kundi pagtiyagaan ito. Marami rin kasi silang utang kay Hugo.
Noon pa man ay nababalisa na siya sa presensya ni Hugo. Parang may kilabot na gumagapang sa kanyang balat sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. May asawa na siya at gayon din ito, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang makatingin si Hugo. "Vina, nakakatuwang makita ka. Kahit simple lang talaga ang suot, napakaganda mo pa rin." Nakangising bati ni Hugo sa kanya. Nanginig ang kamay niyang nakahawak sa basket. Nilibot nito ang paningin sa kanya. Hindi siya komportable roon. Humalakhak si Hugo. "Nasaan ang asawa mo?" Tumikhim si Vina. "Nasa bahay, nagpapahinga." Hindi matanggal ang ngisi sa mga labi ni Hugo. "Dapat, hindi ka niya hinahayaan mag-isa rito sa palengke. Tingnan mo yung mga isda mukhang sariwa, kahit may nakahuli na. Parang ang sarap tikman." Napalunok si Vina sa sobrang kaba. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero iba talaga ang dating sa kanya ng mga salitang iyon. "Sige, una na ako." Aalis na sana si Vina, pero hinarangan siya nito bigla. "Sandali lang." Humakbang papalapit si Hugo. "Ang totoo niyan, Vina, may gusto akong sabihin sa'yo." "Ano yon?" Tanong niya rito. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Lumawak ang ngisi ni Hugo at bumulong sa kanya. "Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano ka kaganda ngayon. Nakakabaliw ka, Vina." Napaatras si Vina sa takot. Kumunot ang kanyang noo. Gusto niya nang hambalusin ng basket si Hugo. Gayunpaman, hindi niya magawa. Baka mawalan pa sila ng kabuhayan at mapaalis sa lupaing iyon. "Hugo, wag kang magsalita ng ganyan. Alam ko ang estado mo sa mga babae at sasabihin ko sa iyong hindi ako ganyang klase ng babae." Sabi niya rito, nanginginig ang boses sa galit. "May asawa ka. Baka akalain ni Yoli, isa ako sa mga babae mo. May asawa rin ako at wala akong interes sa mga sinasabi mo sa akin." Pero tumawa lang si Hugo. Kumikinang sa mali siya ang mga mata. "Oh, tara Vina, huwag kang pakipot dyan. Nakakatatlong anak ka na nga Pinagsawaan ka na ni Ben. Ano naman yung isang araw na ipatikim mo lamang sa akin yan?" Kumuyom ang panga ni Vina sa galit. "Hugo, pwede ba? Tigilan mo ako. Kapag hindi ka pa tumigil, isusumbong na kita sa asawa ko. Hindi ko pinapatulan ang mga pangbabastos mo dahil ikaw ang may-ari ng lupang tinataniman namin. Pero parang sumusobra ka na." Tumawa si Hugo. "Relax, nagbibiro lang naman ako. Masyado mong siniseryoso." Pero alam niyang hindi biro yon. Alam niyang para kay Hugo, lahat may mali siya. Pero kaya niya pa namang labanan ang lalaki. Hanggang salita lang ito at kailanman ay hindi niya ito hinayaang hawakan siya. Pero sa oras na sumobra na ito sa pangbabastos sa kanya, magsusumbong na talaga siya sa kaniyang asawa. Tinulak niya ito palayo. "Ngayon, kung wala ka ng matinong sasabihin, mamimili pa ako." Humalakhak si Hugo. "Sa susunod na linggo ang bayad niyo ng upa sa lupa. Siguraduhin niyo lang mag-asawa na magbabayad kayo." Masama niya itong tiningnan. "Huwag kang mag-alala, hindi kami nakakalimot. Magbabayad kami." Kahit mataas ang singil nito, pumapayag na rin sila. Yun lang ang trabahong alam nila ni Ben. Doon din sila nakatira, kaya kahit mahirap pakisamahan si Hugo at ang asawa nito, nagtitiis na lang sila ni Ben. "Binastos ka na naman ng Hugo na yon?" Tanong sa kanya ni Joanna, ang madalas niyang binibilhan ng isda. Bumuntong hininga siya. "Ano pa bang bago? Palagi namang ganun yun?" Napailing si Joanna. "Sinabi mo pa. Nako, ito ngang mga bago kong dalagang mga tindera, kursunada din. Inaaya dyan sa mutal sa bayan. Sabi ko, huwag papatulan. Kasi nako talaga, kung matindi ang ugali niyang si Hugo, mas malala naman ang asawa niyang si Yoli." Napailing na lang din si Vina. Kaya hanggang kaya niya, umiiwas na lang din talaga siya. Sa lahat ng babaeng matipuhan nito, laging ganoon si Hugo. Nang matapos mamili, nakauwi na rin naman siya. Nagmamadali na siya sa pagluluto. Kailangan niya na rin kasing tulungan sa palayan si Ben. Hindi lang din naman ito ang kumakayod para sa kanila. "Kumusta? Anong mga binili mo?" Tanong sa kanya ni Ben habang nagtatanggal ng putik sa mga braso at paa. "Mga isda at gulay lang. Gusto ko sanang bumili ng karne kaso kulang sa budget. Pagkasyahin na lang natin yan sa isang linggo. Lagyan ko na lang ng kamyasang isda para tumagal." Sabi niya sa kaniyang asawa. Pinagmasdan niya si Ben.
Gusto niyang sabihin ang nangyari sa palengke. Gayunpaman, hindi niya na rin itinuloy. Ayaw niyang problemahin pa iyon ng asawa. Siguradong magagalit lamang ito, baka hindi nito mapigil at masugod pa si Hugo. Mas lalo pang madadagdagan ang kanilang problema. Oo nga pala, nakita ko si Hugo kanina. Pinaalala niyo yung upa natin sa lupa. May pambayad naman tayo, no? Mahinang tanong ni Vina. Bumuntong hininga si Ben. Meron naman, pero kulang. Pakikiusapan ko na lang siguro na iaabot ko na lang ulit ang bayad sa susunod na ani. Wala talaga eh. Magpapasukan pa ang mga bata sa eskwelahan. Kailangan ng gamit sa school. Tumango na lamang si Vina. Mas lalo lamang siyang nakumbinse na huwag nang sabihin dito ang nangyari. Kahit ganoon si Hugo, napapakiusapan naman nila ito tungkol sa bayad sa lupa. Parang malalim ang iniisip mo, mahal. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Ben. Marahan siyang tumango. Ayos lang. Nahihilo lang ako. Mainit kasi sa labas kanina. Hinaplos ni Ben ang kanyang braso. Kung ganon, huwag ka munang tumulong sa akin sa bukid. Masama ang pakiramdam mo kaya magpahinga ka muna. Baka mapaano ka pa. Umiling naman siya kaagad. Hindi, tutulong pa rin ako sa'yo. Kaya ko naman. Hindi naman sobrang sakit ng ulo ko. Isa pa, baka mahirapan ka. Wala ka pa namang katulong dyan. Niyakap siya ni Ben. Pasensya ka na. Hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay ng mga anak natin. Namungay ang mga mata ni Vina. Bakit ka humihingi ng pasensya? Hindi mo naman kasalanan kung bakit mahirap ang buhay natin. Mahirap talaga tayo simula pa lang, Ben. Sanay na rin naman kami ng mga bata. Pero kahit ganito, hindi na kami naghahangad ng kahit na anong mas higit pa. Nandyan ka pa rin naman eh. Nagsusumikap ka pa rin para sa amin. Mas lalo pa siyang niyakap ni Ben. Ang bait talaga ng misis ko. Mabuti na lang, pinikot mo ako. Kinurot niya agad ito sa tagiliran. Hoy Ben, sa ating dalawa, ikaw ang pumikot sa akin ha. Ayaw mo na ngang umalis sa bahay namin noon kahit tagain ka pa ni tatay ng gulok. Natawa na lang din ito. Puro talaga kalokohan ng kanyang asawa. Kaya madali na lamang ritong patawanin siya. Nang sumapit ang gabi, hindi muna siya pumunta sa kwarto nilang mag-asawa. Pinapatulog niya pa ang kanyang bunsong anak na si Tom. Nasobrahan na naman kasi ito sa kakulitan at ayaw matulog. Kinakantahan niya na lang para makatulog ito. Nanay, naisip mo na po bang sumali sa isang singing competition? Biglang tanong ni Emily sa kanya. Natigilan si Vina sa kanyang pagkanta. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Mukhang napamanghan niya na naman ang kanyang mga anak. Tumaas ang mga kilay ni Vina. Bakit mo naman natanong yan? Sa tingin mo ba, sobrang ganda ng boses ko? Tumango naman si Emily. Ang ganda po ng boses ninyo, lalo na po kapag may handaan sa ibang bahay at nakikikanta kayo sa videoke. Kaya nyo pong bumirit. Bakit hindi mo po sinubukan ng bata ka pa na sumali sa mga singing contest? Napabuntong hininga si Vina. Kasi kita mo naman noon, wala kaming masyadong pera ng tatay ko. Kahit hanggang ngayon pa rin naman, hindi namin kayang bayaran ang mga kinakailangan para sa mga singing contest tulad ng pagre-record ng mga demo o yung pamasahe pabalik-balik sa mga venue ng audition. Kumunot ang noon ni Lily. Bakit hindi po kayo nag-ipon ng pera noon? Malungkot na umiling si Vina. Nahihirapan kaming kumita at halos walang sapat na pera para maglagay ng pagkain sa mesa. Kaya kahit gusto ko rin gawin, hindi ko na tinuloy. Contest din naman kasi yon, maraming magagaling. Hindi rin sigurado kung ako ang mananalo, kaya hindi na ako sumugal mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Emily sa pagkaunawa. Sayang po ang talento nyo, nanay. Dahil lang wala tayong pera, hindi nyo po magawa ang mga bagay na gusto ninyo. Napangiti si Vina sa kanyang mga anak. Ayos lang yon, nandito naman kayo sa buhay ko. Sapat na sa akin yon. Isa pa, gusto ko talagang makapagtapos kayo lahat sa pag-aaral para hindi kayo matulad sa buhay kung hindi ko natupad ang pangarap ko. Humarap sa kanya si Tom. Hindi po kami magbabaon tatlo. Iipunin po namin ang pera. Tapos mag-audition po kayo. Gusto po namin kayong makitang kumakanta sa stage. Katulad po ng mga nasa TV. Mahinang tumawa si Vina. Ano ka ba? Hindi nyo kailangan gawin yun, ano? Wala naman akong interes sumali. Bukod doon, ang isipin na magpe-perform ako sa harap ng mga tao, kinakabahan agad ako. Niyakap siya ng bunsong anak. Okay lang po, nanay. Para po sa amin,
ikaw pa rin ang pinakamagaling na singer at nanay sa buong mundo. Naramdaman ni Vina ang pagtulo ng mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Wala naman siyang narating na kahit ano, pero ang maipagmalaki ng mga ito bilang nanay, sobrang tagumpay na para sa kanya. Niyakap niya pabalik ang kanyang mga anak. Salamat mga anak ko. Palagi niyo talagang pinapatunayan sa akin na maayos ko kayong napapalaki. Pero ang kasiyahang mayroon si Vina, matutuldukan yata sa sunod-sunod na pagdating ng mga problema. Abala siya sa pagtulong kay Ben sa bukid nang makita niyang kapitbahay nilang tumatakbo papunta sa kanila. Vina! Ben! Magmadali kayo! Diyos ko, ang anak ninyo! Nadisgrasya si Tom! Nabitiwan ni Vina ang mga hawak na pananim. Kahit nanginginig sa takot, umalis agad siya sa palayan. Wala na siyang pakialam kung marumi pa siya. Nasaan siya? Ano bang nangyari? Tanong ni Ben dito. Bakas ang takot sa mukha ng ginang. Naglalaro lang naman sila tapos itong bunso ninyo umakyat sa puno. Nahulog. Sa pagbagsak tumama ang ulo. Nawala ng malay si Tom. Sinugod na siya sa ospital ng mga tricycle driver. Sumunod kayo. Nagmamadali silang pumunta sa ospital. Sa bayan pa dinala ang kanilang anak dahil walang maayos na supply at kagamitan ng ospital malapit sa kanila. Mas lalo lamang siyang nag-alala. Pagkarating sa ospital, nakausap agad nila ang doktor na tumingin kay Tom. Sinuri namin siya ng maigi at malinaw na kailangan siyang mailagay kaagad sa ICU. Imporma ng doktor sa kanila. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Ben. Pero, anong ibig sabihin nito? Gaano ba kaseryoso ang lagay ng anak namin? Gagaling naman siya agad, di ba? Bumuntong hininga ang doktor. Hindi ko pa masasabi yan sa ngayon. Pero mababa ang chance na makarecover siya. Kritikal ang kalagayan ni Tom. Kasalukuyan siyang walang malay at kailangan namin siyang subaybayan ng mabuti. Tumulo ang mga luha ni Vina. Gawin niyo po lahat para sa anak ko. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, misis. Sa ngayon, ang aming prioridad ay i-monitor si Tom at maiwasan ng anumang karagdagang pinsala sa kanyang utak. Napailing si Ben. Paano naman ang halaga ng lahat ng ito? Kami ay simpleng magsasaka lamang. Wala kaming pera para bayaran ang paglagay ninyo sa kanya sa ICU. Tumango ang doktor. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin. Mayroon kaming mga financial assistance program na magagamit para sa mga pamilyang nangangailangan. May mga social worker na pwede ninyong makausap regarding sa problema ninyo. Pinunasan ni Vina ang mga luha. Salamat, Dok. Salamat po sa tulong. Makikita ba namin siya? Sumagot agad ito. Oo naman, sumunod kayo sa akin. Mamaya ay dadalhin na siya sa ICU. Pagmamahal at suporta ninyo ang pinakakailangan ng anak ninyo ngayon. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sinundan nga nila ang doktor sa silid ni Tom. Napaiyak si Vina nang makita ang kalagayan ng kanilang bunsong anak. May benda sa ulo nito. Nakahiga, walang malay. Napapaligiran ng mga makina at monitor ang bata. Mahigpit ang pagkakahawak ni Vina at Ben sa isa't isa habang pinagmamasdan ito. Umiling si Vina. Ben, hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Niyakap siya ni Ben. Alam ko, Vina, nadudurog ang puso ko kapag nakikita ko siyang ganito. Pero kailangan nating maging matatag para sa kanya. Mas kailangan niya tayo ngayon. Unti-unting inagaw ang pag-asa mula kay Vina. Pero Ben, paano natin babayaran ng lahat ng ito? Yung mga bayarin dito sa ospital. Simpleng magsasaka lang tayo at wala tayong ganyang pera. Bumuntong hininga ang kanyang asawa. Hindi ko rin alam, Vina, pero gagawa ko ng paraan. Buhay nito mang nakataya. Hindi ako pwedeng magpabaya. Kakausapin ko ang ilan sa mga kakilala ko. Baka matulungan nila tayo. O kahit man lang may maituro sila sa ating pwedeng magpautang. Naninikip ang dibdib ni Vina. Hirap na nga sila sa buhay, nandagdagan pa ng ganoon ang problema. Sana talaga ay may magpautang sa kanila. Hinaplos ni Ben ang kanyang likod. Gagawin ko ang lahat, Vina. Malalampasan natin ito ng magkasama. Katulad nga ng plano nila, naghanap sila ng paraan. Medyo bumubuti na naman ang kalagayan ni Tom. Gayunpaman, dumadagdag ang gastos nila sa ospital. Hirap na kaming mag-asawa, Joanna. Hindi ko na talaga alam kung saan pa kami hahanap ng pera para sa pagpapa-ospital ni Tom. Malungkot niyang sabi. Bakas ang awa sa mukha ni Joanna.
Pasensya ka na ha. Wala talaga akong mapapahiram sa'yo eh. Kababayad ko lang din ng tuition fee ng anak ko. Ayos lang, Joanna. Hindi mo naman obligasyon na pahiramin kami ng pera. Isa pa, para rin sa anak mo yon. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Kumusta si Tom? Medyo umaayos na rin ang kalagayan pero wala pa ring malay. Lagi nga akong nananalangin sa Diyos na sana magising ng anak namin. Mababaliw yata ako kung kahit isa sa mga anak ko'y mawawala. Mahinang sabi pa ni Vina. Tinapik ni Joanna ang kanyang balikat. Kaya mo yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naglakad na lamang siya pauwi. Nasa daan pa si Vina. Dininibdib ang mga problema nang bigla na lamang huminto ang sasakyan ni Hugo sa kanyang gilid. Maya-maya'y bumaba ang lalaki sa sasakyan nito. Isang nakakalokong ngiti ang naglalaro sa gilid ng mga labi ni Hugo. Vina, balita ko na aksidente raw ang anak mo. Kumusta? Kailangan mo ng pera? Walang pakundangang tanong nito sa kanya. Wala ka nang pakialam doon? Lalagpasan niya sana ito pero hinawakan ni Hugo ang kanyang braso. Teka, mabilis ka naman masyado. Kinakausap pa kita eh. Mahina itong tumawa sa tapat ng kanyang tenga. Malakas niya itong itinulak. Bitiwan mo nga ako. Ngumisi naman ito sa kanya. Meron akong offer para sa'yo. Malulutas ang mga problema mo kung tatanggapin mo to. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pitaka. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa pangamba. Mukhang alam niya na ang gustong mangyari ni Hugo. At ayaw niya man, tinamaan na siya ng desperasyon. Anong klaseng offer? Maingat na tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Lumawak ang ngiti ni Hugo. Gagawin kong simple para sa'yo lahat, Vina. Isang gabi lang kasama ako at hindi ka na muling mag-aalala tungkol sa pera. Napaatras si Vina sa mapangahas na alok nito. Hindi niya kayang magtaksil sa lalaking kanyang minamahal. Hindi niya kayang gawin yun kay Ben. Hindi ko magagawa yan, Hugo. Hindi ako katulad ng mga naging tabit mo. Hindi ako ganyang klase ng babae. Matigas na sabi niya pero nanginginig pa ang boses. May asawa ako at hindi ko kayang gawin yung gusto mo. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Hugo sa tahimik na kalye. Kinilabutan si Vina. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso sa sobrang kaba. Hinding-hindi na malalaman ng asawa mo. Sinisigurado ko yan. Basta, pagbigyan mo ako. Isipin mo ang anak mo, Vina. Nasa ospital siya. Nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Kailangan mo ng pera, di ba? Wala na kayong malapitan mag-asawa. Ako na lang ang paraan. Tatanggi ka pa ba? Nakangising tanong sa kanya ni Hugo. Ang pagbanggit sa kanyang anak ay tumatak sa puso ni Vina. Ubus na ang kanilang ipon kung kani-kanino na rin sila may utang. Nahihirapan na silang tustusan ang pagpapagamot ni Tom. Nagtatalo ang puso ni Vina sa tungkulin bilang isang asawa at ina. Desperado na siyang tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Hirap na rin si Ben humanap ng paraan. Hindi ko alam. Hindi ko kayang lokohin ang asawa ko. Nauutal niyang sabi. Ang ngiti ni Hugo ay naging mas malawak pa. Napaiwas siya ng haplusin nito ang kanyang pisngi, bababa sa lieg. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, Vina. Pero tandaan mong ko, hindi magbabago yun. Saad pa nito sa kanya. Sa mabigat na puso, pinagmasdan ni Vina si Hugo na sumakay sa kotse nito. Naiwan siyang mag-isa roon. Alam niya na ang pagtanggap sa alok ni Hugo nangangahulugan ng pagtataksil sa kanyang asawa. Ngunit habang nakatayo siya roon sa malamig na yakap ng gabi, ang mukha ng kanyang anak ay sumilay sa kanyang alaala. Tila humihingi ito ng tulong sa kanya. Sa huli, desperasyon ang natulak sa kanya na gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya sa bandang huli. Isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Bumulong siya ng isang tahimik na panalangin para sa kapatawaran. Dahil ng mga oras na yon, alam niyang tatanggapin niya na ang alok ni Hugo sa kanya. Hindi ko gusto ang mangyayari sa atin, Hugo. Pero, ang anak ko, kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot niya. Bibigyan mo ko ng pera, di ba? Malaking halagang kailangan ko. Nanginginig ang boses na paninigurado ni Vina. Namalayan niya na lamang ang kanyang sarili na nasa isang motel. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakaupo naman si Hugo sa kama. Nagsisimula na itong magtanggal ng saplot sa katawan. Gumisi si Hugo. Kahit magkano pang gusto mo,
huwag kang mag-alala. Mababayaran mo lang pagpapa-ospital mo sa anak mo pagkatapos nito. Nangingilid ang mga luha ni Vina. Alam niyang pagkakamali ang kanyang gagawin. Ayaw niyang saktan ng asawa pero yun na lamang ang naiisip niyang paraan. Kumuyom ang kanyang mga kamay. Gawin nating malinaw ang isang bagay, Hugo. Ito ay mananatili lang sa pagitan natin. Walang ibang makakaalam sa kasunduan natin. Naiintindihan mo ba? Lumapit sa kanya si Hugo. Oo naman, Vina. Ligtas sa akin ang sikreto mo. Walang makakaalam nito kahit na sino. Pwera lang sa ating dalawa. Akong bahala sa'yo. Napapikit si Vina nang hawakan siya ni Hugo. Nanginginig siya at halos hindi na huminga. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya kayang sikmurain ang pagtataksil na iyon. Pero para sa kanyang anak, gagawin niya ang kahit na ano. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na alam ni Vina kung paano pa siya nakakausad sa kanyang buhay. May pagkakataong palagi na lang siyang natutulala. Pinipilit niya na lang talagang maging maayos para sa kanyang pamilya. Vina, may magandang balita ako sa'yo. Tuwang-tuwang sabi sa kanya ni Ben. Pinilit niyang ngumiti. Ano yon? Hinawakan ni Ben ang kanyang kamay. Hindi na natin kailangang alalahanin ang mga bayarin ni Tom dito sa ospital. Nag-alok ng tulong sa atin si Hugo. Sabi niya, pauutangin niya raw tayo at nasa atin hanggang kailan natin babayaran. Basta, wag na lang daw sabihin sa asawa niyang si Yoli kasi baka magalit pa. Ganun ba? Maganda nga yan. Nauutal niya na lang nasabi. Napag-usapan nila yun ni Hugo. Magtataka rin naman kasi ang kanyang asawa kung bigla na lang siyang magkaroon ng malaking halaga. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pinalabas kay Ben. Huminga ng malalim ang kanyang asawa. Salamat sa pagsama sa akin ha. Minsan alam kong napapagod ka na pero hindi ka kailanman nagreklamo. Huwag ka nang mag-alala. Lumalaban si Tom. Tumulo ang mga luha ni Vina. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. Inuusig na talaga siya ng kanyang konsensya. Sorry. Kumunot ang noo nito. Bakit ka naman humihingi ng sorry? Umiling si Vina. Mas talo lamang siyang yumakap sa kanyang asawa. Hindi niya na talaga kayang bigat ng kanyang nararamdaman. Excuse me po ma'am, sir. Gising na po ang pasyente. Sabi ng isang nurse sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Vina sa narinig. Kahit nang hihina, tumakbo na rin siya papunta sa ICU. Mas lalo siyang napaiyak nang makitang gising na nga si Tom. Salamat sa Diyos. Gising na ang anak natin. Simula nang magising ang kanyang anak, parang nagkaroon ulit ng pag-asa sa buhay si Vina. May napuntahan lahat ng ginawa niya. Pinilit niyang maging maayos muli para sa kanyang pamilya. Desidido talaga siyang itago ang lahat. Hindi niya gugustuhin mabunyag pa ang pagkakamaling iyon. Babalik siya sa kung paano siya naging isang mabuting asawa at ina. Pero talagang may mga pagkakataon na hindi siya titigilan ng kanyang bangungot. Anong ginagawa mo rito, Hugo? Bakit ka nandito? Mariin niyang tanong sa lalaki. Bigla na lang kasi siya nitong hinila sa kubo. Wala ang kanyang mag-aama sa bahay. Sinundo ni Ben ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Siya lang ang naiwan doon. Hindi niya naman inasahang pupuntahan siya ni Hugo. Ilang buwan na rin ang lumipas pero hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa atin. Nakangising sabi ni Hugo at gusto pa siyang hawakan. Dinuro ni Vina ang lalaki. Huwag kang lalapit sa akin, Hugo. May usapan tayo. Isang beses lang yon. Umalis ka na. Baka makita ka ng asawa at mga anak ko. Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang braso. Ganoong kalaking halaga? Sa tingin mo, papayag ako ng isang gabi lang, ha? Gusto mo bang sabihin ko ang nangyari sa atin? Gusto mong malaman niya kung gaano kakalandi at nasarapan sa akin? Malakas niyang sinampad si Hugo. Bastos ka? Umalis ka na rito! Mas lalong nagdilim ang tingin sa kanya ng lalaki. Bigla na lang nitong hinalikan ng kanyang leeg. Pilit siyang kumakawala. Halos suntukin niya na ito pero walang panama ang kanyang maliit na katawan sa malaki nitong pangangatawan. Bitiwan mo ko! Tulong! Malakas niyang sigaw. Tinakpan agad ni Hugo ang kanyang bibig. Sige, subukan mong sumigaw o magsumbong. Malilintikan ka sa akin. Sasabihin ko sa asawa mo lahat ng sekreto natin. Palalayasin ko rin kayo rito sa lupain ko. Tingnan ko lang kung saan kayo pupulutin. Tumulo ang isang butil ng luha kay Vina. Pakiramdam niya, wala na siyang takas sa isang pagkakamaling iyon. Takot na takot siya. Wala na siyang matanaw na tatakbuhan pa. Namalaya niya na lamang
na hinuhubaran na siya ni Hugo. Hinayaan niya na lamang ito sa ginagawa. Nandidiri na siya. Pakiramdam ni Vina, hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Yon ang mahirap sa katulad niya. Walang narating, hindi nakatapos ng pag-aaral, kaya inaapi na lang ng kung sino-sino. Sinasamantala ang kanyang kahinaan. Anong ibig sabihin nito? Malakas na sigaw ni Ben. Nanlaki ang mga mata ni Vina nang makita ang kanyang asawa at mga anak. Nagtangka siyang lumapit, pero lumayo ang mga ito sa kanya. Isang pagtataksil na nga iyon para sa kanyang asawa, isang kasalanan pa para sa kanyang mga anak. Ben, mga anak, magpapaliwanag ako. Umiiyak niyang sabi sa mga ito habang inaayos ang damit. Kumuha ng gulok si Ben. Nanlaki ang mga mata niya nang muntik na nitong tagain si Hugo. Hindi alam ni Vina kung anong gagawin. Galit na galit ang kanyang asawa. Umiiyak naman ang kanyang mga anak. Biglang naglabas ng baril si Hugo. Sige, subukan mo. Subukan mo kung masugatan. Gamit yan. Tatama sa iyo ang bala na to at sa mga anak mo. Hugo, wag! Malakas niyang sigaw. Ibinaba naman agad ni Ben ang hawak na gulok. Nilapitan agad nito ang mga anak nila. Nakaalis sa kubo si Hugo at mabilis na sumakay sa sasakyan. Sinubukan niyang lapitan ang kanyang mag-aama. Ben, magpapaliwanag ako. Pakinggan niyo muna ako, ha? Punong-puno ng luha ang mga mata ng mga ito. Ano pang ipapaliwanag mo? Hindi ka na nahiya? Huling-huli ka namin ng mga anak mo sa kalandian mo. Ano? Kabit ka ng Hugo na yon? Umiling si Vina. Hindi. Makinig muna kayo. Pakiusap. Nagawa ko lang yun para sa inyo. Para kay Tom. Nakipagkasundo ako kapalit ng pera. Isang gabi lang para bigyan niya ako ng pera. Pero Ben, isang beses lang yun. Isang beses lang. Patawarin mo ako. Sinuntok ni Ben ang dingding. Isang beses? Isang beses lang pero sisira ng pamilya natin, Vina. Hirap na hirap tayo nung panahong yun pero bakit ginawa mo? Bakit? Sinaktan mo at ang mga anak natin. At ano yung kanina? Ano? Nagtuloy-tuloy na? Naging kalaguyo ka na ni Hugo? Mariin siyang umiling. Hindi ganun yun. Pakiusap. Huminahon ka. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Ngunit umiling lang si Ben. Hindi. Sapat na sa akin na nakita namin ang mga anak mo. Hindi na mabubura sa isip namin yon. Aalis na kami rito. Ben! Sinundan niyang mga ito. Pilit niyang pinipigilan ang pag-iempake ng mga ito ng gamit. Ayaw pa rin magpaawat. Nilapitan niyang kanyang mga anak. Desperado niyang niyakap ang mga ito. Gayunpaman, itinulak siya ng mga ito na para bang diring-diri sa kanya. Lumuhod siya sa harap ni Ben. Saan kayo pupunta? Sasama ako. Hindi niyo ako pwedeng iwan dito, diba? Pamilya tayo. Dapat sama-sama tayo. Tuluyang napahikbi ang kanyang asawa. Pamilya pa bang matatawag to? Pagkatapos mo akong lokohin, hindi sabihin sa akin ang ginawa mo. At maabutan pa kitang may nakapatong na ibang lalaki. Asawa pa rin ba kita? Ha? Oo, asawa mo pa rin ako. Ayusin natin to. Mabilis niyang sagot. Umiling si Ben at nagpatuloy sa pag-iimpake ng mga gamit nito. Nang maayos na iyon, walang pagdadalawang isip na umalis ang mag-aama sa bahay na iyon. Tumayo agad siya at sumunod. Ben, parang awa mo na. Huwag mo kong iwan. Saan mo dadalhin ng mga bata? Sasama ako. Pakiusap niya rito. Wala na siyang pakialam kahit pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay. Pumara ito ng tricycle. Pinasakay nito ang mga bata. Kahit anong pagmamakaawa niya, umalis pa rin ang mga ito. Ben! Malakas niyang sigaw bago tuluyang nawala sa paningin niya ang tricycle. Namalayan niya na lamang na mag-isa na siya sa bahay na yon. Masaya lamang sila kahapon. Sa isang iglap, nawala na ang lahat ng yun sa kanya. Nakayuko si Vina habang umiiyak. Ramdam na ramdam niya ang pagtanggi ng kanyang pamilya. Iniwan siya ng mga taong mahal niya dahil sa pagkakamaling iyon. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Napaangat siya ng tingin. Nakita niyang asawa ni Hugo na nakatayo sa labas. Ginulo niya ang kanyang buhok. "Huwag muna ngayon." Tumayo si Vina. Nanginginig na agad ang kanyang mga kamay. Inihanda niya na ang kanyang sarili.
Anong kailangan? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mabilis na dumapo ang kamay ni Yoli sa kanya. Nang saktan pa siya nito ng mas matindi pa roon, hindi na siya lumaban. Wala na siyang lakas na patulan pa ito. Pagod na siya. Pakiramdam ni Vina, nasa bingit na siya ng paghinto sa lahat. Hinila ni Yoli ang kanyang buhok. Sinira mo ang pamilya ko! Makati ka! Malakas niyang itinulak si Yoli. Itali mo yung asawa mo sa'yo! Bastos yung asawa mo! Manyak! Dapat sa mga katulad niya nabubulok sa selda na parang bilanggo. Sumusugod ka rito nang hindi mo alam ang totoong kwento. Sa ating dalawa, mas dehado ako. Wala akong panahon sa'yo. Aba! Kung sino pang kabit, siya pang makapalang mukha. Mariing sabi ni Yoli. Pilit siyang kumawala dito. Hindi ako kabit ng asawa mo. Nagkasundo lang kami para sa pera pero wala kaming relasyon. Sinigawan siya nito. Hindi ako naniniwala sa'yo dahil puro kalandian lang naman ang alam mo. Homewrecker ka. Hindi ko maintindihan kung anong nakita sa'yo ng asawa ko. Boba ka naman. Naluluha ang mga mata ni Vina. Wala nang katapusan ng kanyang paghihirap. Palagi na lamang malupit sa kanyang pagkakataon. Hindi na nakapagtimpi si Vina. Pwede ba? Tigilan mo na ako, Yoli. Pagod na ako. Iniwan na ako ng pamilya ko. Ngumisi si Yoli. Delusyonal ka kung iniisip mong iiwan ako ni Hugo para sa'yo. Iniwan ka ng asawa mo at mga anak. Ano ngayon? Yun bang tingin mo, ha? Sa tingin mo, hahayaan ko yon? Gustong-gusto niyang magwala. Kahit ilang beses siyang magpaliwanag, walang gustong umintindi sa kanya. Ang tanging tingin lang ng mga ito, isa siyang malanding babaeng pumatol sa may asawa na. Hindi niya alam kung saan pa siya lulugar. Tinulak siya palabas ni Yoli. Lupain ko to! Lumayas ka rito! Haliparot ka! Umalis ka na to! Huwag ka na ulit magpapakita sa asawa ko! Bumagsak siya sa putikan. Hinagis nito ang kanyang mga damit. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Iniisip niya kung para saan pa siya lalaban kung iniwan na rin siya ng sariling pamilya. Lumayas ka na rito! Huwag ka na ulit tutungtong sa lupain ko! Salot ka at ang pamilya mo! Sigaw pa sa kanya ni Yoli bago siya iniwan doon. Dahan-dahan niyang inipon ang kanyang mga damit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niyang sundan ng kanyang mag-aama pero hindi niya alam kung nasaan ang mga ito. Naglalakad lamang siya. Ni walang direksyon ang daang kanyang tinatahak. Nang bumuhos ang malakas na ulan, tuluyan na siyang napahagulgol. Diyos ko, ito na bang kabayaran sa kasalanan ginawa ko sa asawa ko? Nagsakripisyo naman po ako ha. Pero bakit hindi niyo po ako hinayaang maging masaya? Bakit niyo po ako hinayaang masaktan ng ganito at maiwang mag-isa? Malakas ang buhos ng ulan, pero mas nilakasan niya ang kanyang boses. Puro hirap na lang ang kanyang naranasan. Pakiramdam niya, hindi siya pinapakinggan ng Diyos. Ilang sandali pa, unti-unti siyang nanghina. Bumagsak siya sa basang kalsada at unti-unting nawala ng malay. Nagising na lamang siyang nasa bahay ni Joanna. Nakita siya ng mga ito sa kalsada. Kahit paano, gumaan ang kanyang loob. Joanna, tulungan mo ako. Ikaw na lang talagang malalapitan ko. Kailangan kong hanapin ang mag-aama ko. Pakiusap niya sa babae. Bumuntong hininga si Joanna. Magpahinga ka muna, magpalakas ka. Hindi ko alam ang buong kwento sa nangyari sa'yo pero magpakatatag ka para sa sarili mo. Kung hahanapin mo ang pamilya mo, kailangan mong maging malakas. Sa ngayon, pahupain mo muna ang galit ng asawa at mga anak mo. Balita ko, lumuwas daw sila ng Maynila. Nandoon kasi ang isang kapatid ni Ben. Tumulo ang mga luha ni Vina. Tama ang kanyang kaibigan. Kung haharap siya muli sa mga ito, kailangan niyang maging maayos. Kailangan niyang tumayong muli para kahit ilang beses na tanggihan ng mga ito, kaya niya pa ring bumangon. Lumipas ang mga buwan, naging tendera siya sa palengke. Sobrang pagtitipid ang kanyang ginawa. Nag-ipon siya ng pamasahe papuntang Maynila. Kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan doon, makikipagsapalaran siya. Nang makaipon ng sapat na pera, lumuwas na nga si Vina. Takot na takot siya. Yun ang totoo. Gayunpaman, kakayanin niya para muling makita ang kanyang mag-aama. Nang makarating sa syudad, namasukan muna siya bilang katulong. Tinulungan siya ni Joanna. Kailangan niya rin kasi ng masisilungan at trabaho habang hinahanap ang mga ito. Ano? Hindi dumating ang singer sa kasal? Bakit naman? Binayaran ko na yun na.
Bulalas ng kanyang amo sa kausap nito sa cellphone. Napatingin naman siya rito. Kasama siya sa kasal hanggang wedding reception ng anak nito. Hindi kasi kaya ng kanyang among babae na walang alalay. Pinagsuot na lang siya ng dress para mukha rin siyang formal. Saan tayo maghahanap ng singer niyan? Alam mo naman kung gaano kaligalig ang anak ko. Siguradong maiinis yon. Kasal pa naman niya ngayong araw. Siguradong masisira ang mood niya. Sabi pa ng kanyang amo. Maya-maya'y tinapos na rin ito ang tawag. Napakagatlabi si Vina. Ayaw niyang maging bida-bida sa okasyong iyon. Pero kilala niya rin kasi talagang anak ng kanyang amo. Bugnutin ito kapag may hindi nasusunod sa plano. Ma'am, kailangan niyo raw po ng singer? Tanong niya sa kaniyang amo. Napatingin ito sa kanya. Oo, nagpapahanap na ako. Yung on-call. Kaso kapag ganitong karash, baka walang dumating. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako singer pero kaya ko pong kumanta. Kung gusto niyo po, ako na lang po ang kakanta. Tumaas ang mga kilay nito. Talaga? Sure ka? Sigurado kang kaya mo? Tumango siya kaagad. Kaya ko po. Medyo maganda naman po ang boses ko. Kaya ko po agad makuha ang isang kanta. 2 beses ko lang pong pakikinggan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sige, naku, hulog ka ng langit. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita sa pagkanta mo rito, ha? Napangiti si Vina. Mabuti na lang talaga mabait ang kanyang amo. Yun talaga ang kanyang habol. Kailangan niya ng extra income. Kahit nahihiya sa harap ng maraming tao, kakayanin niya. Kumanta na nga si Vina sa reception. Pinag-aralan niya agad ang kanta. Napuno ng galak ang kanyang puso nang makitang pumapalakpak ang mga bisita sa kanya. Sa sobrang tuwa ng kanyang amo, nayakap pa nga siya. Bukod doon, may mga lumapit pa sa kanya. Gusto rin siyang kuning singer sa ilang okasyon. Kung magtutuloy-tuloy iyon, tiyak na makakaipon siya kaagad. Hi, anong pangalan mo? Tanong ng isang babae sa kanya. Vina po, sagot niya naman. Ako si Jenna, nakita ko kasi ang performance mo kanina. Sumasali ka na ba sa mga contest? Ay nako, hindi po. Simpleng magsasaka lang po ako dati. Napadpad lang po ako rito sa Maynila para hanapin ang mag-aama ko. Tumango naman ito at may inilabas na isang calling card. Oh, I see. Talent scout kasi ako. Naghahanap kasi kami ng talents for our recording company. Gusto namin ng fresh faces at new artists na pasisikatin. Ang ganda ng quality ng voice mo at natural lang ang stage presence mo. Kung interesado ka, tawagan mo lang ako, ha? Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinanggap yun ni Vina. Hindi siya makapaniwalang may nag-alok sa kanya ng ganoon. Lumipas ang mga araw, tinanggap niya na ang alok sa kanya. Si Jenna ang may hawak sa kanya. Pinakanta siya sa mga gig at pinasali sa mga contest. Umalis na rin siya sa pagiging kasambahay. Nagsisimula pa lang ang company kaya hindi muna siya mapapirma ng kontrata. Gayunpaman, may tiwala naman din siya kay Jenna. Marami itong ginastos para sa kanya. Binigyan din kasi siya ng mas maayos na training. Pasensya ka na ha, marami ka nang nagagastos sa akin pero wala pa akong pakinabang sa'yo. Malungkot niyang sabi habang nasa rehearsal. Tumawa si Jenna. Ano ka ba? Ganito talagang sistema. Kailangan kong mag-invest sa'yo para mas gumaling ka pa. Hanggang sa isinalang na siya sa mas malaking singing competition. Sa pagkakataong yon, makikita na siya sa TV. Hangad niyang makita siya ng kanyang mag-aama. At kahit paano, maging proud sa kanya ang mga ito. Tinuruan din siya ni Jenna kung paano maging active sa social media. Hinanap niya rin ang kanyang mag-aama roon pero hindi niya makita. Pero lagi pa rin siyang bukas. Naghihintay kung may mag-message sa kanya kahit isa sa kanyang mga anak. Niyakap siya ni Jenna. Ang galing mo talaga, Vina. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamaling kinuha kitang talent. Malapit ka nang makaabot sa finals. Galingan mo. Kailangan mong ipanalo to para makapirma ka ng kontrata. Mas maraming ibibigay na project sa'yo. Kaya mas kikita ka. Napangiti agad siya. Sige, gagalingan ko. Gusto ko na rin kasi talagang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Para kapag bumalik ang mag-aama ko sa akin, may mukha na akong maihaharap sa kanila. At kahit paano, makakabawi na ako sa mga kasalanan ko. Malungkot na tumingin sa kanya si Jenna. Ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Alam mo ba hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari sa'yo. Sobrang tatag mo para bumangon at mangarap ulit, Vina. Gusto ko kasi talagang makasama ulit ang pamilya ko. Yun lang talagang tanging hiling ko. Kaya, asahan mong mas gagalingan ko. Mahirap pero kakayanin ko. Ilang taon din ang ginugol ko sa training.
Hindi ako papayag na walang mapuntahan ng lahat ng ito. Nang magsimula ng finals, todo kayod si Vina sa pag-iensayo. Lahat ng techniques na alam ng coaches niyang kaya niya, pinagawa na sa kanya. Kahit siya namamanghari na may kaya pa pala siyang gawin, higit sa kanyang alam. Vina, rinig mo yung sigawan ng mga tao? Ang galing mo! Daig mo pang nag-concert, parang inangkin mo ang buong arena. Bulalas ni Jenna. Napangiti si Vina kahit nagmamadali na. Kailangan na kasi nilang magpalit ng outfit. Iba't ibang genre din ang kakantahin nila sa gabing iyon. Kinulot niya ang kanyang buhok at may makeup na. Huling round na iyon ng competition. Nangilid ang kanyang luha nang makitang itsura niya sa salamin. Ngayon lang ako nabihisan ng ganito. Noong kasal namin ni Ben, simple lang yun eh. Sana mapatawad na ako ng asawa ko sa lahat ng kasalanan ko. Kapag maayos na ulit, gusto ko siyang pakasalan. Mahinang sabi ni Vina. Niyakap siya ni Jenna. Mahanap mo rin ang pamilya mo. Tutulungan kita. Pangako ko yan sa'yo. Makakabawi ka sa kanila. Sa huling kanta, inalay niya yon sa kanyang pamilya. Hindi mapigilan ni Vina maging emosyonal. Mas masaya sana ang tagumpay kung pumapalakpak ang kanyang mag-aama para sa kanya. Nang matapos at mawalang spotlight, tuloy-tuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. Tahan na, naiiyak na rin ako. Ano ba naman yan, Vina? Dapat masaya ka. Ang ganda ng mga naging performance mo. Naluluhang sabi ni Jenna. Mahina siyang tumawa pero umiiyak pa rin. Sobrang miss na miss ko na talagang pamilya ko. Kahit wala sila rito, sana nanonood sila sa akin sa TV. Ito ang gusto ng mga anak ko eh. Gustong-gusto nilang magamit ko ang talento ko at maipakita sa mga tao. At katulad ng lahat ng inaasahan ng mga manonood, si Vina nga ang nanalo sa singing contest na iyon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak sa stage. Pagkatapos nun, dumagsa ang kontrata at new project sa kanya. Unti-unti na ring naging maingay ang kanyang pangalan sa industriya. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakakalimutan ang isang bagay. Anong sabi ng private investigator? Nakita na ba nilang bahay kung nasan tumutuloy ang mag-aama ko? Tanong niya kay Jenna nang makasakay sa van. Napatingin siya sa labas. Sobrang gulo ng kanyang fans. Umaasang makita siyang muli. Masaya siyang naroon ng mga ito pero pamilya muna niya ang kanyang uunahin. Ibinigay sa kanya ni Jenna ang isang envelope. Yan ang nakita ng private investigator mo. Nakatirang mag-aama mo sa bahay ng kapatid ng asawa mo. Hindi ko alam pero hindi pumapasok ang mga anak mo sa school. Ang asawa mo dating nagtatrabaho sa isang grocery store bilang bagger pero hindi na ngayon. Na-stroke daw si Ben at nasa bahay na lang. Suminghap siya nang makita ang larawan ng kanyang mga anak. Tiningnan niyang mabuti ang stolen shots ng kanyang mag-aama. Sobrang payat ng mga ito, halatang luma na rin ang mga damit at ang asawa niya halata sa mukhang may iniindang karamdaman. Puntahan na agad natin sila, natataranta niyang sabi. Umiling si Jenna. Sa susunod na araw na hindi kaya ng schedule mo, kailangan nating mag-adjust. Pero hindi siya mapakali. Kailangan puntahan ni Vina ang kanyang mag-aama. Humigpit ang hawak niya sa mga larawan. Ilang sandali pa umandar na rin ang van. Bigla siyang napabalikwas nang makita kung sino ang nakikipagsiksikan sa kanyang fans. Nang tumingin siya sa likod, nakita niyang hinahabol nito ang sasakyan. Lily? Humarap agad siya sa driver. Itigil niyo ang sasakyan, nakita ko ang anak ko. Nakita ko si Lily. Hinahabol niya tayo. Bababa ako. Pinahinto agad ni Jenna ang van. Ha? Hindi pwede. Ako nang bababa. Pagkakaguluhan ka. Bumaba nga si Jenna. Sinundo nito ang anak niyang si Lily. Nang makapasok ang kanyang anak, mabilis niya itong niyakap. Tumulo agad ang kanyang mga luha. Diyos ko, ikaw nga anak ko. Ang tagal na kitang gustong yakapin, Lily. Miss na miss ko na kayo ng mga kapatid mo. Mas lalo siyang niyakap ni Lily. Nanay, sorry po. Iniwan po namin kayo. Sising-sisi po si tatay. Bumiyahe po siya babalik sa probinsya para sunduin kayo. Kasi humupa na po yung galit niya pero pagbalik niya, wala na po kayo roon. Nasunog na rin po ang kubo natin. Hinanap ka po namin, nanay. Tinanong po namin kayo kay Aling Joanna pero nawala niya po ang number ninyo. Kaya nang makita po namin kayo sa TV, pinilit ko pong makalapit sa inyo pero hindi niyo po ako makita palagi. Natatakpan lang po ako ng mga tao at hindi rin po ako papapasukin sa building ninyo. Ayaw po nilang maniwalang anak niyo po ako. Hinanap ko rin kayong mga anak.
Hinanap ko kayo ng tatay ninyo. Sorry sa lahat. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Pupuntahan na natin ang mga kapatid mo ha. Ngayon na, kukunin ko na kayo. Magkakasama na ulit tayo. Ayaw man ni Jenna na mag-cancel siya ng meetings at ilang rehearsals, wala rin itong nagawa sa kanyang gusto. Mas kailangan niyang unahin ang kanyang mag-aama. Hindi ko mawala sa yakap ang kanyang anak. Hinahaplos niya lang ang buhok ni Lily. Tiningnan niyang itsura nito na wala pang kabiyak ng luma nitong tsinelas. Magka-size lang naman sila, kaya ipinasuot niya rito ang kanyang sandals. Pagkarating sa lugar ng mga ito, squatters area iyon, binigyan siya ni Jenna ng face mask, shades at sombrero. Natatakot itong may makakilala sa kanya at pagkaguluhan pa siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang ginagawa ng kapatid ni Ben sa kanyang mga anak. Malakas na pinapalo nito ng sinturon si Tom kung saan-saan na dumapo ang mga hampas nito na nagdudulot na ng pasa. Pinigilan niyo ni Emily pero malakas pang sinampal ang kanyang panganay na anak. Gustong umawat ni Ben na nahulog na sa kama dahil sa sobrang desperasyon. Mga wala kayong silbi, mga pabigat kayo sa buhay ko, mga palamunin kayo, kung itapon ko na lang kaya kayong mag-aama sa kalsada. Sigaw pa nito. Pumasok agad siya sa loob. Anong ginagawa mo sa mag-aama ko? Gusto niyang sampalin sa sobrang galit ang kapatid ni Ben, pero pinigilan siya ni Jenna. Alam niyang makakasira yon sa kanyang image kapag ginawa niya iyon. Akala niya, wala na tong gagawin. Napasinghap si Vina nang si Jenna ang malakas na sumampal dito. Hoy! Babae ka! Anong ginagawa mo sa pamilya ng alaga ko, ha? Idedemanda kita. Kumuha ng video ang driver namin. Lintik na babaeng to? Nanggagaliiting sabi ni Jenna. Susugod pa sana ang tiyahin pero hinawakan na agad ng kanyang driver. Nilapitan ni Vina ang kanyang mga anak. Kahit hindi nakita ng mga ito ang kanyang mukha, mabilis siyang niyakap ng mga ito. Teka lang ha, tulungan natin ang tatay ninyo. Nanginginig ang boses na sabi niya sa mga ito. Pinagtulungan nila ni Jenna ang kanyang asawa. Hindi ito makapagsalita ng maayos. Umuungot lang ito at tumutulo ang mga luha habang nakatingin sa kanya. Mabilis niya itong niyakap. Pasensya na, Ben. Ngayon lang ako. Sorry sa lahat. Ang mga ungot nito ay naging mga hikbi. Ramdam na ramdam niya ang kagustuhan nitong yakapin din siya pero hindi nito magawa. Mas humigpit ang kanyang yakap dito. Hinila niya ang kanyang mga anak para sa isang yakap. Nandito na ako. Malakas na ako para sa inyo. Magiging masaya ulit tayo. Magsisimula tayo ulit ng bagong buhay. Simula ng araw na yon, tumira na ang kanyang mag-aama sa kanyang bagong biling bahay. Kumpara sa kubo, mas malaki na yon at matatawag na nilang kanila. May kanya-kanyang kwarto ang mga ito. Kitang-kita niya ang kaligayahan sa mukha ng mga ito. Kaya naman, masaya rin ang puso niya. Kumuha na rin si Vina ng private nurse para kay Ben. Pina-undergo ni Vina para sa therapy ang kanyang asawa. Gustuhin niya man na siyang personal na mag-alaga pero lagi siyang umaalis para sa trabaho. Kaya bumabawi na lang siya kapag umuuwi. Nasaan ang mga bata? Tanong niya sa kasambahay. Nasa mga kwarto na po nila. Naku ma'am, inaagawan ako ng trabaho ng mga dalaga ninyo. Hindi matigil ang katawan dito sa bahay kahit kagagaling lang sa school. Mahina siyang tumawa. Ganyan po talagang ugali ng mga anak ko. Sanay na sanay po kasi ang mga yan sa gawaing bahay dahil tinuruan naming mag-asawa. Hayaan nyo na lang po. Magpahinga rin po kayo kung napapagod na po kayo. Paakyat na siya nang tumawag si Jenna sa kanya. Oh, bakit? May balita na ako kina Hugo at Yoli. Hindi mo mabibili yung lupang dati ninyong tinataniman. Medyo komplikado sa mga papeles. Sabi sa kanya nito. Kumunot ang kanyang noo. Bakit? Hindi naman pala talaga sa kanilang lupang yon. Inangkin lang nila dahil katabing lupa ng sa kanila. Namatay na ang may-ari ng lupang yon at wala nang naiwang tagapagmana. Imporma ni Jenna sa kanya. Napabuntong hilinga si Vina. Kung ganon, niloloko lang pala kami ng mag-asawang yon. Pinagkakakitaan nila ang lupaing hindi naman sa kanila. Sinamantala nilang pagiging mga mangmang namin noon ni Ben. Wala bang paraan para maidemanda ko sila? Tumawa si Jenna. Mukhang hindi na kailangan. Bilanggo na si Yoli dahil sa dami ng mga utang. Milyones, kaya walang takas. At si Hugo, pumanaw na. May mga nagpaputok daw sa bahay. Sinasabi ng mga tao rito sa inyo, may naka-enkwentro daw sa sabungan. Huminga ng malalim si Vina. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero sa tingin niya, Diyos na lang din talagang bumawi para sa kanya laban sa mga taong nanakit sa kanila noon.
Nagpasalamat si Vina at ibinaba ang tawag. Pagpasok sa kwarto, nadatnan niya si Ben. Nakaupo na ito sa kama at nasa gilid naman ng nurse nito. "Kumusta ang asawa ko?" tanong niya rito. "May improvement na naman po. Mabilis po ang response niya sa therapy." Nakangiting sabi ng nurse. Maya-maya'y lumabas na rin ito. Napatingin siya sa pinapanood ni Ben. Napangiti siya nang makitang videos niya iyon ng kanyang pagkanta. Lumapit siya sa asawa at niyakap ito. "Paulit-ulit mo na yung pinapanood. Hindi ka pa rin ba nagsasawa?" Ganda mo." Nahihirapan itong sabi. Mahina siyang tumawa. "Talaga? Kahit medyo tumatanda na, maganda pa rin ako?" Umungot lang ito sa kanya. Mas lalo niya itong niyakap. Wala na siyang ibang mamahaling lalaki, kundi ito lang. "Kapag medyo kaya mo na, magpakasal ulit tayo sa simbahan ha. Gusto ko, nakasuit and tie ka tapos nakagaw naman ako. Mga aba yung anak natin. 'Di ba? Pangarap natin 'yon." Umawang ang kanyang bibig nang makitang tumulo ang mga luha nito. "Bakit ka umiiyak? Ayaw mo na ba?" Pilit nitong inaabot ang kanyang mukha. Mahal kita." Tumulo na rin ang kanyang mga luha. "Mahal din kita, Ben. Kaya nga, pakakasalan ulit kita eh. Hindi na ulit tayo maghihiwalay. Kung may dumating muli na pagsubok sa atin, harapin natin ang magkasama ha?" Muli niyang niyakap ang kanyang asawa. Akala ni Vina hindi na siya muling makakabangon sa lahat ng nangyari. Minsan niya na rin kinuwestiyon ng Diyos kung bakit binagsak na sa kanya ang lahat ng hamon. Yun naman pala, may nakalaan sa kanyang mas magandang bagay at hinanda lang siya para mas lalong maging matibay sa buhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.